So, welcome back to my YouTube channel mga ka-e-bikers, mga ka-e-bike. So, ngayon pag-usapan naman natin yung about sa harness, sa sinasabi nilang universal harness. So, gusto ko lang to i-share tong mga ka-e-bike, yung harness na to, para kahit papaano is makatulong naman po ako sa inyo. So, gusto ko lang ibahagi to din sa inyo para kahit papaano pagka nagpalit po tayo ng harness sa ating e-bike, so kung mag-upgrade po tayo ng e-bike natin na gawin nating 12 volts lahat ng mga accessories natin sa e-bike, so baka po ito na po yung maitutulong ko sa inyo about po sa universal harness. So ngayon mga ka-e-bike, tong video na to is para po sa inyo, para kahit papaano matuto po tayo sa pagwa-wiring. Doon lang po sa mga hindi pa po familiar sa pagwa-wiring ng e-bike doon sa harness natin. So ngayon mga ka-e-bike, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, so don't forget to subscribe and like. So kung may katanungan din po kayo about dito sa harness, so pwede po kayo mag-comment sa aking comment section po. So yan lang po, salamat po. So ngayon magsisimula na tayo mga ka-e-bike. So ito yung sinasabi nila na universal harness. So gusto ko lang to i-share talaga to sa inyo, yung harness na to, para kahit papaano may matutulong naman po ako sa inyo. So yan, ito po yung tinatawag nila na universal harness. So yan, may makikita naman kayong sobra dyan. Kung hindi pala familiar sa inyo yung mga ka-e-bike yung universal harness, so ngayon baka ito na yung pagkakataon na ma-share ko sa inyo yung lahat po ng connector po nito, yung sa socket nya, simula po doon sa harap hanggang sa gitna papunta doon sa dulo po, doon sa pinakalikod ng ating e-bike. So ngayon mga ka-e-bike, so kung may mabili po kayong na harness po na universal harness, so kung mapapansin nyo po, ang harness po is open pa yung nya, yung PVC plastic nya, PVC hose tawagin. So hanggang dito, so yan, open pa siya hanggang doon sa pinaka nya, sa taillight po. So ang gawin natin muna mga ka-e-bike, bago natin to ikabit sa ating e-bike, so electrical tape muna natin siya. Paikutan natin siya ng electrical tape simula dito sa harapan ng harness natin hanggang doon sa likod ng harness natin, hanggang doon sa dulo, para iwas lang tayo, iwas tinatawag na shorted po pag nabasa yung harness natin. So electrical tape lang natin. So ngayon mga ka-e-bike, magsisimula tayo dito sa harapan ng harness natin. So dito po, so kung mapapansin nyo po, dito sa harap ng harness natin is maraming mga connector, mga socket. So ngayon po ituturo ko po sa inyo to, kung para po saan yung mga connector na to. So isa-isahin ko siya, lahat ng mga connector na to, kung para po saan para saan ba yung connector na to, kung saan natin itatap yung connector, yung mga socket po. So uunahin natin mga ka-e-bike dito sa harap. So uunahin natin sa mga ka-e-bike, yung connector ng speedometer natin.
So, ang connector po ng speedometer natin mga ka-e-bike, so may makikita kayo doon na 6 na wire. Yung socket niya po is, ang butas niya is 6. So, ito yung tinatawag ng mil socket. So, ang nakalagay po kasi doon sa speedometer natin mga ka-e-bike, sa positive, negative, doon sa speed natin, tapos yung sa high and low, tapos yung sa placer po natin sa dalawa, yung wire na to. So dito nyo naman isasaksak yung sa speedometer natin mga ka-e-bike. So mapapansin nyo yan, 6 po yung butas ng socket, mil po yung socket. So pupunta naman tayo doon sa ano niya, handle switch niya doon sa throttle natin sa may left and right. So ang kaliwa po natin na throttle po na switch, so ito po siya, yan. So mapapansin nyo yan is may kulay gray siya na nakalaylay siya. So ito po yung sa kaliwa natin. So ngayon may ipapakita ako na ano na standard po yung ano nito, yung socket niya po sa throttle po. So yung throttle ko po kasi is waterproof. So ito po siya. So ito mga ka-e-bike. So ang kagandahan lang kasi dito sa waterproof kaya mga ka-e-bike, pag yung ano natin, yung placer po natin is wala siyang hazard. So ito po, pag sinalpak niyo po tong waterproof na to, so automatic na talaga siya nang magkakaroon ng hazard. So ito yung hazard niya. So yan. Automatic na po yan. So wala na kayong babaguhin dito sa wiring nito. So standard na rin siya. So ang pagkakabit niyan, ito po yung sa kaliwa natin sa left side ng ano natin ng throttle. So ang pagkakabit niyan mga ka-e-bike, so ganito siya. So wala na kayong babaguhin dito. Yun ang kagandahan dito sa ano na to, sa throttle switch na to. So kaya ang sa akin lang pagka waterproof kasi, so ang kagandahan lang kasi dito, iwas ano siya sa basa. So kung iwawash natin yung ano natin, yung e-bike, ililinisin natin yung e-bike natin, so yan, hindi siya papasokin basta ng tubig kasi naka-silicone siya. So yan ang kagandahan kasi dito sa mga outlet ng waterproof. Tapos yung pinakaloob niya, may ano siya, may pinaka nakatakip doon sa loob para sa mga switch niya iwas basa siya sa loob. So yan, ito lang po yung ikakabit natin. So sa left side to mga ka-e-bike so makikita nyo yan yung ganitong harness. Kung hindi kayo masyadong familiar sa harness na to, so kung sakaling makabili kayo ng harness na ganito na universal na tinatawag nila, so tandaan nyo na lang po, ito yung 6 na butas na to, ito yung sa ano natin, sa speedometer natin. So tapos na tayo dito. So dito tayo sa kaliwa ng handle ano natin, handle throttle natin sa switch natin. So yan. So may mapapansin kayong wire na yan. So sa kaliwa po yan. Dito nyo isasaksak yung socket ng sa throttle nyo sa kaliwa. So ito naman yung sobra na to. So siguro ito yun sa may pinya. So hindi ko lang alam kung anong pito So ito yon. So yan lang naman ang ano dito, yung wiring nito, yung sa high and low niya, tapos yung sa hazard, placer, busina. So ito yung connector niya. So makikita nyo dito is ano, bali ang butas nito is siyam, tapos may isang bakante siya. So yan ang kagandahan niyan. So ganun din siya sa ano, yun makikita kayong bakante doon sa gitna.
So saktong-sakto lang talaga siya mga ka-e-bike. So yan. So ngayon mamaya ituturo ko naman to kung para saan to. So dadako naman tayo sa kanan, sa right natin ng throttle. So ito naman yon. So same lang yung ano nito yung socket nito dito So bali siyam din yung ano niya, butas, pero ang pinaka wire nito is 5 lang siya. So may bakante siyang 4. So dito naman yung ano natin, yung mga pindutan ng pag nag-ilaw tayo. So ito yon. So ito yung sa right natin mga ka-e-bike. So nandito na yung ano natin. Ang kagandahan lang kasi dito, may ano na siya sa 1 2 3 niya. So hindi na tayo bibili ng switch ng 1 2 3 doon sa may speed natin. So yan. Tapos dito nyo naman yan isasalpak. Yan. So yan, makikita nyo standard siya talaga So saktong-sakto siya. So wala na kayong babaguhin dito. So gagana na talaga to. Gagana na lahat to. So ito naman, may makikita kayong pula, yung red, black, saka green. So ito naman yung ikakabit natin, itatap natin doon sa 1 2 3 sa ano natin, sa may throttle natin. So yung throttle natin mga ka-e-bike, so ito yon. So yan, yung pinaka throttle gas natin para gumana para tumakbo yung motor natin. So saan naman natin to itatap? So dito naman yan. So may makikita kayo dito na yung wire na may mga puti. So yan, mapapansin nyo yan, yung white red, white black, saka white green. So dito naman natin yan ikakabit. So standard din yan. Yun, di ba? Ang kagandahan ng harness na to, saka yung throttle. So match na match talaga siya. So yan, red siya, black sa gitna, saka green. So wala na kayong babaguhin. So pagdating naman dito mga ka-e-bike, ito naman yung sa 1 2 3 natin. So may konting babaguhin lang tayo dito sa harness natin pagdating sa 1 2 3. So ito yon, ang purpose niya, yung 1 2 3 natin. So dito naman natin yan itatap. So yan, may makikita kayong gray, black, saka violet. So ito naman yung sa speed natin sa 1 2 3. So ito pareho siyang female socket. So babaguhin nyo na lang dito sa harness nyo, mismong sa harness nyo. So maghahanap kayo ng ganito na socket, yung male siya. Palitan nyo na lang to mga ka-e-bike. Tapos dito nyo isasaksak yan, itatap sa 1 2 3 nya. So ito yung ano nya, 1 2 3. Ito naman yung wire nya. So yan, ito yung ano nya sa 1 2 3 nya mga ka-e-bike So kung tandaan nyo na lang kung ano yung tinap nyo dito sa throttle nyo saka sa 1 2 3. So kailangan pagdating doon sa may connectionan ng controller, so kailangan same siya. So wag siya magkabaliktad. Baka mamaya ito yung maikabit nyo sa throttle, tapos ito yung sa ano na sa ano nyo, sa speed nyo. So baka hindi talaga gagana yon. So yun lang. Tapos dating naman tayo dito punta naman tayo dito mga ka-e-bike sa ano. So ito, tapos na tayo dito sa wire na to. So ito naman mga ka-e-bike, may makikita kayong wire dito na ano, orange, black, saka light blue. So ito naman yung connector ng papunta sa ano natin, sa placer natin. So hindi ko lang matandaan kung saan yung ano dito kung saan yung right sa left
So mapapansin nyo na lang yung kung ano, pagka naisaksak nyo na dito. So kung pagka placer nyo dito, pag ginanito nyo na doon sa may right, so kung nandito yung nakasaksak, so baliktad, so pwede nyo na lang baliktarin yun mga ka-e-bike. Hindi ko na kasi matandaan so nakakalito din kasi minsan. So ito yung makikita nyo dito na wire na to. So ito naman yung dito nyo itatap yung placer nyo. Sa placer nyo to mga ka-e-bike, itong dalawa na to sa left and right. So pupunta na tayo dito sa kaliwa natin na throttle switch. So ito mga ka-e-bike, yung gray na to, ito naman yung papunta sa relay natin para dun sa placer natin. So ang relay natin is 12 volts na siya. So yan, dito natin isasalpak yan yung relay. Tapos kukuha tayo ng isang positive ng 12 volts papunta naman dito sa relay natin. So ang socket yun mga ka-e-bike is saktong-sakto lang yan dito. Yun. Ito may makikita kayong socket So dalawa kasi to. Dalawang socket kasi to mga ka-e-bike. So mamaya i-explain ko naman yun, yung isang socket na yun, kung para saan naman yun. I-explain ko naman to kung para saan naman to. So kung bakit dalawa ang butas nito. So ito, isa lang. So ito sakto lang to dito. So tama-tama lang yan dito. So hindi ko masyadong tanda yung kung saan yung positive negative yung positive nito, yung pinaka supply ng kuryente niya. So kung mapapansin niyo mga ka-e-bike, yung placer niyo is hindi siya nagbi-blink. So baliktarin niyo na lang to. So kung positive niyo yung nakakabit doon sa L, so ito baliktarin niyo, isaksak niyo naman dito sa letter B. So ang ano kasi dito, may letra kasi sa B saka L. So hindi ko na masyadong matandaan kasi. So pasensya na kayo mga ka-e-bike So yun lang advice ko sa inyo, pagka once na nakita niyo yung placer niyo na hindi nagbi-blink siya. So ibig sabihin yung pag-connect niyo ng relay niya, so baliktad. So baliktarin niyo na lang. So kung ito nakakabit sa kanan, so baliktarin niyo na lang. So wala namang problema yan hindi naman masisira yan. So ganito na lang ganito yung gagawin nyo. So baliktarin nyo na lang para yung placer natin is mag-blink siya. So yan lang, tapos na tayo dito sa placer. So ang purpose pala nito mga ka-e-bike, itong dalawang wire na to, ito naman yung sa ano natin, sa may brake natin, doon sa tail light, yung brake light natin na tinatawag. Sa brake light naman to, so may sensor. So yung brake kasi natin mga ka-e-bike, may sensor yon, yung doon sa may pagka-numerino tayo. So may sensor yon, may wire yun doon na dalawa, yung pula saka itim, sa kaliwat kanan yon. So yung dalawang pula, so dito nyo sasalpak naman yon. So bilog naman yung ano nun yung socket nun, yung connector nun. So yung dalawang pula dito nyo itatap dito sa wire na to. Tapos yung dalawang itim naman sa left and right, so dito nyo naman siya, kulay na to na yellow green, so dito nyo naman siya isasalpak yung kulay itim na sa sensor natin para umilaw yung brake sensor natin doon sa taillight natin. So ito mga ka-e-bike is sobra na to. So hindi pwede nyo naman tong gawa ng parang kung anong gusto nyong ano. So kasi sa akin hindi ko na to kinakabit. So wala na to. Hindi ko na to kinakabit pagka gumagawa ako ng e-bike o nagpapalit ako ng harness. So yan. So tapos na tayo dito sa harap mga ka-e-bike So tandaan nyo So inisa-isa ko na siya kung saan yung para kung saan yung mga socket na yon. So pupunta naman tayo dito sa baba ng
excuse. Pupunta naman tayo dito sa baba ng ano natin, dito sa harness natin. So dito lang siya banda. So ito, may makikita kayo mga ka-e-bike na wire na mahaba, yung kulay pink na to saka itim. So ito naman, dito naman natin itatap yung busina natin. So ang busina natin mga ka-e-bike, tandaan nyo, wala naman yung negative positive So kahit magkabalik-baliktad naman yung pagsaksak nyo dito sa busina na to, so gagana pa rin yan. So dito natin ilalagay yung busina natin sa wire na to, yung mahaba. So dito na tayo mga ka-e-bike sa ignition. Ngayon mga ka-e-bike, may makikita kayo doon sa ignition natin na excuse. Yung ignition kasi natin, iba yung socket nun. So kung may socket tayo na ganito na nabili, so pwede yun. Yung apat siya na mataba, medyo mataba yung butas niya. So kung wala tayo nun, so pwede tayo maghanap ng ano niya, yung socket na ganito. Kasi yung socket kasi ton is female na tatlo yung butas nun. So kailangan natin ng male na tatlo ang butas. So ganito siya. So palitan lang natin to. Palitan lang natin to ng male. So yung doon sa ignition natin siguro female yon. So palitan lang natin to. So ito makikita nyo tong dalawang wire nito is sa ignition switch natin to. Ignition switch. So dito naman, so dito na tayo sa 12 volts natin sa ating e-bike. So ito yung negative, ito yung 12 volts. Tapos ito yung positive. Ang purpose naman nito mga ka-e-bike, para to sa converter natin. Para masupplyan ng converter natin yung harness natin na 12 volts. So kasi pagdating naman kasi dito, so kung may makikita kayong dilaw doon na putol, yan. So dito na yan. Ito na yan. Kasi pagdating dito, kumbaga parang nagsasanga-sanga na yan. Nagsasanga-sanga na yan dito papunta sa 12 volts natin. So yan ang 12 volts nya. Lahat ng pula na to, yung maliliit na wire. So bali yung wire nito na pula is 5 wire. So yan. Yan ang ano natin, supply na ng 12 volts. So pagka nagkabit tayo ng converter mga ka-e-bike, tips ko lang sa inyo, wag na natin babaliktarin yung converter natin. So ito yung converter natin So ang converter kasi natin tapos yung harness natin, so ano lang siya, standard siya sa socket saka sa wiring. So ang pagsalpak natin yan, makikita natin yan. Itong wire na to saka ito, so ito yung positive natin. Tapos yung pula, yung pula na to, ito yung positive natin. Tapos yung dilaw na to, itong dilaw sa gitna, tapos dilaw din galing sa converter natin na to, na kulay dilaw. So ito naman yung positive na 12 volts. Tapos ito naman yung negative. Yan. Ito naman yung negative din na galing sa harness. Ito naman yung negative na galing sa converter. So, yan mga ka-e-bike, tandaan nyo na lang. So, wag na natin babaliktarin yung ating converter para hindi masira. Kasi kunting pagka once na binaliktad niya yan, tapos biglang nag-click lang doon sa loob to o musok, so wala na, tapos na, sira na yung converter natin. So, yan. Tapos, pagka may nakita kayo dito ng mga ka-e-bike na 4 na wire dito, yung socket dito, 4. So, ito naman yung sa ano natin, sa headlight, sa ilaw natin to mga ka-e-bike. So, ito yung negative, ito yung positive,
Tapos ito yung sa ilaw natin, sa supply ng ilaw natin. Itong dalawa na to. So ito yung positive, yung gray. Yung brown. So yan. Tapos ito yung negative. Ito naman yung sa ilaw na natin kung susupply tayo ng high and low. Kung mag high tayo, so hindi ko lang sure kung ito. Kung mag low naman tayo, so yung itong puti na to. So yung kung sa ilaw nyo kasi, kung tatlo lang yung ano nun, yung sa socket nya, so pwede nyo naman palitan. Palitan nyo na lang ng socket para gumana yung ilaw natin. So yan. Tapos na tayo dito sa parting taas ng harness natin. So pupunta naman tayo dito sa sa kinakabitan ng battery natin. So yan. So may makikita kayo ditong pinagkakabitan ng battery natin. Yung wire na to na mataba na to. Tapos yung isa is putol siya. So ito mga ka-e-bike, ang wire na to, so doon naman nyo to itatap sa negative ng battery natin. Tapos yung itong putol na to, doon naman to itatap natin sa may dito sa breaker natin. So ito yung breaker. Balatan nyo na lang to ng medyo maliit lang. Tapos yan, ilock nyo yung tornilyo doon, yung screw doon. Tapos yung isang wire noon, so ito yon. Ito yung wire nya. So balatan nyo na lang to. Tapos isalpak nyo dito sa kabila. So nakaganyan na siya. So kailangan ng pagka nag-upgrade tayo ng e-bike natin, kung mas mataas na yung battery natin mga ka-e-bike, so kailangan natin ng mas mataas na breaker. So kagaya ng 150 amperes na to, para hindi madali masira yung e-bike natin o mga ilaw natin o sa mga accessories natin do sa e-bike. So pagdating naman dito, itong na to, itatap nyo naman to sa, tapos yung kasama ng mga ka-e-bike, so ito, so nakikita nyo naman tong socket na to. So ito naman yung sa may charging natin pag nagcha-charge tayo ng battery natin. So kasama din yan dito sa harness natin. So dito natin yan itatap, isaksak lang natin yan dito. So standard na rin yan, positive negative. So yan. So dito tayo nagcha-charge ng sa may battery natin pag na nalulubat yung battery natin. So ngayon malapit na tayo. So dito na tayo sa sa pagtatap ng controller, sa controller na tayo. So yan. So ito, may mapapansin kayo ditong wire na dalawa na to. So ito naman yung itatap natin sa controller natin. Doon sa controller natin may negative positive doon. So ito naman yung positive, ito naman yung negative. So para to sa controller natin. Pag nagtap tayo doon sa controller. So itong white blue, so para ito naman to sa speed natin. Yung speedometer natin. Yung makikita natin doon sa natin, sa speedometer natin, yung tinatakbo natin. Kung pumapalo ba yung speedometer natin. So ito naman yon. Ito naman yung socket ng yung wire ng speedometer natin. So dito sa naman sa 1 2 3. So kung magtataka kayo bakit wala siyang kulay black. So standard na yan mga ka-e-bike. So pwede nyo naman, para sigurado kayo, pwede nyo naman lagyan siya ng wire na papunta do sa may speedometer natin. Sa natin, sa speed natin, sa 1 2 3 kung gusto nyo. Pero ang sa akin kasi, hindi ko na siya nilalagyan kasi standard na to. So automatic na siya na magwa 1 2 3. So ito yung connector ng sa 1 2 3 natin, do sa may throttle switch natin. Tapos ito naman yung natin, yung sa may throttle, sa gas throttle natin. So dito yan,
Dito yan. Pag nagsisilinyador na tayo. So makikita na ano ko na yung kanina dito. Itong wiring na to. So yan sa throttle natin to. So pagdating kasi dito sa connector na ng controller natin, so kailangan kung ano yung nilagay natin doon sa speed natin sa 1, 2, 3 sa switch, tapos yung sa may throttle gas natin, so kailangan same siya talaga para hindi na tayo mag baklas kabit. So ito yung sa throttle mga ka-e-bike. Ito yung sa throttle, ito naman yung sa 1, 2, 3 natin. Tapos ito yung sa speedometer natin. Kung yung speedometer natin is makikita natin kung ilan na yung tinatakbo natin. So pagdating naman sa ignition switch mga ka-e-bike, so may makikita kayong kulay dilaw dito. So kung yung sa controller nyo is iba yung socket nya, so pwede nyo naman to palitan yung socket na to. So pwede nyo namang gawa ng paraan para malagyan ng ibang socket. So dun nyo naman to ikakabit sa controller, kasi yung controller natin is dalawa yung wire na kulay pula. So dito yung isa, tapos yung isang maliit na kulay pula, so dito naman nyo itatap yon sa kulay dilaw, ignition switch natin. So yung itong wire na to mga ka-e-bike, so hindi ko na rin to sinasama sa paglalagay ko. So pwede din naman natin tong ilagay sa mga natin, sa mga brake sensor or sa low sensor natin ng brake. So ito yon. So kasi sa akin hindi ko na to sinasama pagka gumagawa ako ng e-bike, pag nagpapalit ako ng ganitong harness na e-bike. Hindi ko na to isinasama sa e-bike yung pagwa-wiring. So pupunta na tayo dito sa pinakalas natin, yung sa taillight natin. So ang taillight doon is kasama yung dalawang placer sa left and right. So yung placer natin dito na magkasama siya. Yan, 6 na butas siya. So yung placer nyo pala mga ka-e-bike is may negative positive kasi doon. So ang gawin nyo na lang, kung ayaw nyo na lang palitan to, yung socket na to, so ang gawin nyo is yung negative nun ipagsama nyo dito sa itim, doon sa placer na yun Tapos itong linya na to, itong dalawa na to, yung light blue saka yung orange, so ito naman yung sa placer natin, yung sa left and right. Tapos ito yung positive ng taillight natin. Pag inon natin yung switch throttle natin, so ito yung magsusupply. Tapos ito naman yung sa brake sensor, yung brake light natin, yung kulay green yellow green o yellow green. So ito naman yung wire ng yellow green. So nakita nyo yung kanina do sa harapan, do sa harap ng natin, yung yellow green. So ito yon, ito yung yellow green na yon. So pag namereno tayo, so pag nagdikit tong dalawa na to, so magsusupply na dito siya. Ito na yung magiging positive ng natin, brake light. Tapos yung negative, ito yung kulay itim. So yan lang mga ka-e-bike. So kung gusto natin maglagay ng mga dagdag ilaw, yung mga ilaw na pampaganda sa ating e-bike, so paano tayo magtap pala ng wire nun na 12 volts. So ang gawin nyo mga ka-e-bike, kunin nyo tong wire na to, ito yung negative nya, ito naman yung positive nya. So dito tayo magtatap para pag sinwitch natin dito yan,
So dito, pag sinwitch natin dito, pag ino natin yan, so iilaw na yung taillight natin, pati yung mga kinabit natin ng accessories sa e-bike, yung kagaya ng mga ilaw. So pag inon naman natin to, ito naman yung sa ilaw natin, sa may headlight na natin to. So same lang siya, gagana din siya kahit patayin nyo yan, tapos inon nyo to. So gagana din yung taillight nyo sa likod, pati yung kinabit nyo na accessories sa ilaw nyo. So pag pinatay nyo naman to, tapos pinatay nyo rin, so patay lahat ng ilaw nyo, pati yung accessories sa ano natin, sa e-bike natin. So yan lang mga ka-e-bike, maraming salamat at sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. So sana may natutunan po kayo sa aking konting tutorial lang. So gusto ko lang makatulong sa inyo para kahit papaano may magkaroon po tayo ng experience about sa harness. So yun lang, maraming salamat. Saka mga ka-e-bike, so huwag nyo kakalimutan talaga, ilalagyan nyo to ng electrical tape. So kung mapapansin nyo is ano pa siya, wala pa siyang electrical tape pa. Lahat yan, pati dito sa pinakadulo nya. So yan. So yan lang mga ka-e-bike. Maraming salamat talaga sa inyo, sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel, at sa mga lahat ng mga nanonood, at sa mga nagko-comment. So kung may katanungan kayo dito, kung may hindi kayo naintindihan po sa aking vlog na to, so pwede kayo mag-comment sa akin. So sasagutin natin yan. So yan lang. Merry Christmas and advance Happy New Year po sa inyo lahat.